Tape Defender may patutsada sa Eat Bulaga at Willie Revillame may pinasasaringan. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga kaparokya. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Huwebes, July 18 at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show, ang Eat Showtime at Eat Bulaga, ay talakayin muna natin ang di umano'y pahayag ng sikat na TV host na si Willie Revillame. So last Tuesday sa Will to Win ay may pahayag si Willie Revillame patungkol sa ratings kung saan sa pilot episode nito ay nakakuha ito ng 2.7% at ang katapat nito na programa ay may 9.6%. Dahil dito ay naglabas siya ng sentimiento hinggil dito kung saan ang sabi nito ay wala daw silang pakialam sa ratings na lumalabas dahil pabago-bago naman ito araw-araw at ito ang ilan sa mga pahayag niya. Para sa akin ang ratings ay kayo, yung viewers mga kaparokya. Kung may nakikita kayong ratings na mataas sila, hindi ho kami naapektuhan kasi ang puso namin magbigay ng saya at pag-asa sa inyo. Ilan pa sa pahayag nito ay itinapat ng katapat na programa na Family Feud ang anak niya na si Meryl Soriano or Soriano Family. Agree naman tayo sa sinabi ni Willie Revillame. Ang ratings ay numero lang pero ang tulong na nabibigay niya ay walang katumbas tulad sa Eat Bulaga na maraming nagpapakalat na nalulugi na pero still nandyan at nagpapasaya at malaki ang nabibigay na tulong sa likod ng mababang ratings nito against sa rival noontime show na Eat Showtime. Magkaiba lang ang Eat Bulaga literal dahil hindi pinapansin kung anumang lumalabas na TV ratings. Kumbaga, pare-parehas lang naman na nakakatulong ang mga yan. Ang Eat Showtime, Family Feud, Eat Bulaga at Will to Win. Sadyang may competition lang talaga. Pero ang importante dito sa lahat ay ang viewers na di lang masaya na i-entertain at natutulungan, kundi marami din silang natututunan. Samantalang isang Tape Defender na naman ang nagpatutsada sa Eat Bulaga. Ito ay patungkol nga sa Meralco Theater na kung saan ayon sa post nito ay tapos na daw ang renovation nito at ipapagamit daw ba sa Eat Bulaga or EAT. So basahin natin mga kaparokya ang pahayag nito. Showbiz Scoop, Meralco Theater tapos na ang renovation. Makalipas ang ilang buwang renovation ay natapos na din ang pagsasaayos ng Meralco Theater. Matatanda ang pinalutang ng ilang vloggers ang balitang magkakaroon nito ng renovation upang maging daily studio di umano ng EAT na noontime show ng TV5 na sister company ng Meralco. Ngunit napag-alaman natin na sa ating insider sources na totoong nire-renovate ang Meralco Theater ngunit hindi upang maging studio ng EAT bagkos dahil ito ay sa kalumaan at nais nang i-upgrade ng management ang itsura at mga kagamitan sa loob nito. Hindi daw angkop ang napakagandang teatro para sa isang daily noontime show at ire-reserva ito para sa ilang malalaking events lamang. Malaking security risk din daw kung gagawin itong daily studio ng noontime show ng TVJ dahil nasa loob din ng Meralco Complex ang main office ng mga executive ng Meralco at iba pang kawani nito. May nagbibigay ng suwestyon na ipagamit na lang sa EAT ang Meralco Theater kahit isang araw lamang at ito ay sa July 30, araw ng ika-45th anniversary ng TVJ bilang noontime show host. Pampalubag loob man lang sa trio na nasapawan ng magandang studio at engranding pa-welcome kay Willie Revillame. Sa ngayon ay mas marami pa rin ang tutol sa suwestyon na ipagamit sa TVJ ang Meralco Theater bilang daily studio nito at pag-iisipan pa raw kung pagbibigyan sila sa July 30. Grabe ang patutsadang ito ng Tape Defender na to. Well, if ever man na ipagamit ni MVP ang Meralco sa EAT Eat Bulaga, maganda para sa legendary trio yan. Kung hindi man, okay lang naman kasi sabi nga ni Henyo Master, maliit man o malaki ang studio nila, ang importante, napapasaya nila tayong mga viewers at natutulungan nila ang mga nangangailangan. Pero everything is still possible. Kapag idesisyon ni MVP yan, walang magagawa ang mga empleyado nila.
Tsaka yung studio ni Will, pwede naman sana i-offer sa TVJ yan. Kaso mas pinili nila ang studio sa TV5 Media Center. Bakit? Sa Novaliches, ang studio ni Willie Revilla may mas malayo at traffic pa. Unlike sa Mandaluyong na mas malapit ang original host na sina Tito Vic and Joey, si Vic Soto lang malayo dahil sa Ayala Alabang. Pero sina Joey at Tito accessible sa kanila ang Mandaluyong dahil malapit lang sa kanila ang studio sa TV5. So, hindi na din pwede sa malayong biyahe ang TVJ dahil matraffic at malayo nga sila. At again, hindi na po sila bumabata. Kayo mga parokya, ano masasabi nyo sa post na ito ng Tape Defender? Please comment down below. Samantala sa pre-prime time naman tayo mga kaparokya, pan-checking sa Facebook Live ng Family Feud at Will to Win, ang Family Feud na may 2.1 million followers ay may 9.2 thousand viewers. At ang Will to Win naman na may 17 million followers ay may 6.1 thousand viewers. Pagdating naman po sa main YouTube channel ng dalawa, ang Family Feud na may 1.1 million subscribers ay may 19,000 viewers and at ang Will to Win na may 7.87 million subscribers ay may 4.4 thousand viewers. Pagdating naman sa TV Network YouTube channel, para sa GMA Network YouTube channel na may 35.8 million subscribers, sila ay may 27,000 viewers at na nag-live ng 12 hours ago, at ang TV5 naman na may 1.9 million subscribers ay may 7.9 thousand viewers na umere ng 1 hour ago. So ang total ng dalawang programa para sa Family Feud ay 55.2 thousand viewers at ang Will to Win naman ay 18.4 thousand viewers. So yan po ang views online ng dalawang pre-prime time show. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa It's Showtime naman na may 18 million followers. So as of 12:57, may kita po natin dito na ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may segment na Sugod Bahay, mga kapatid. So dito may kita po natin ang It's Showtime ay may 12.2 thousand viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 6.7 thousand live viewers. So again, as of 12:58, ang It's Showtime ay may 12.3 thousand viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 6.7 thousand live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel. At unahin po natin ang It's Showtime. Under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 35.8 million subscribers. Para naman po sa Eat Bulaga under TV5 Philippines na may 1.9 million subscribers. So as of 12:58, ang It's Showtime under GMA Network ay may 14,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may kasalukuyang live viewers na 34,000 live viewers. So again, as of 12:58, ang It's Showtime under GMA Network ay may 14,000 viewers or 15,000 live viewers at ang Eat Bulaga under TV5 naman ay may 34,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.3 million. Samantalang sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.05 million subscribers. So as of 12:59, ang It's Showtime, sila po ay may 78,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 59,000 live viewers. So again, as of 12:59 PM, ang It's Showtime ay may 79,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 59,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay
Mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewers ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din ay follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total na nakuha ng It's Showtime ay 106,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 99,000 live viewers. So again, ang It's Showtime po ay may 106,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 99,000 live viewers. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:01 PM. At mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala, mag-ingat, thank you, and God bless.